close po natin ha, para maano nyo po. Sa simula po lang kasi yan. Kasi ito po ay pag bagong download or bago nyo po magamit, meron po itong security feature at may Visual Basic po ito na mga programs na sabi po niya, pwede mag-harm sa computer mo. Again, hindi naman mag-harm yan. Kaso lang po kasi, may programs po siyang content. So, parang security feature ni Microsoft. So, pagka-download nyo, first time na gagamitin, right click nyo muna. And then, show more options. Again, properties ata yun. Okay, properties. Yan, properties. So, right click, properties. Then, iba po dito meron ditong unblock. Yan, may unblock dito sa gilid na lalabas. I-unblock mo muna yan. Para mapagana po yung kanya pong tawag dito, yung macro feature niya. So, pag hindi niyo pinindot, limited lang po yung mabibigay niya sa inyo po ng mga access. So, click unblock and apply okay. Yun. And then, pwede nyo nabuksan. Again, for first time lang Yan. Ngayon po, mabilis na siya mag-loading. Yung emulator natin, yun ang tagal-tagal nun. So, ito po mabilis na. So, ito po yung interface ng SAP. So, again, kailangan po natin i-extract po yung mga data. So, pero bago yan, may steps dito. So, hindi naman kayo maliligaw. So, step 1, yan nyo pa. Step 1, complete all the fields in the class profile. So, itong class profile, so school name, gawa-gawa lang tayo ng school natin. Xavier University. Next, school ID. Siyempre, alam niyo na po yan. Region. Gawa-gawa na ako. Kunwari sa Dark Continent. Yan, division. Ano natin sa division sa NGL. District. Chimera District. School year 2025. Kung naman po yung school year, syempre. Nilib ko lang po dito, wala kang option. Kasi iba-iba yung format na gusto natin mangyari. So, sa grade level, iba-iba din yan. So, since tutura ako ng grade 6, so 6, yung iba kasi, Roman numeral nilalagay. Yung iba, ibang style naman. May Roman numeral, may words. So, depende yan. So, nilib ko lang po yan as is. Pero dito po sa subject kasi, need po kasi, pwede po natin tanggalin or gawan lang kayo ito. Kasi doon sa zip grade na CSV, meron po daw subject na naka-indicate. So, binabasa yan, I think. Pero this time, manual muna natin na pwede kayo mamili dito. Hindi ko po in-assume na yung senior high school, I think, kasi meron silang electives or ibang subject na hindi naka-indicate dito. So, kayo na po bahala. Okay, sabihin lang natin po English. Araling Panipunan example yung tinuturo. Yan. So, teacher's name. And then, school head. Si Master Xavier na lang yung aking pong school head. Si Xavier sa X-Men. Yan. So, yun na siya. Kompleto na yung class profile natin. Next po is step 2 na. Anong step 2? Need natin yung same na SF1 na in-upload natin doon sa ZipGrade. So, 2 beses gamitin yung SF1 isa sa pag-enroll ng ZipGrade, another is para mag-link yung SF1, yung mga references, mga trigger kasi doon, nagti-trigger ng mga data para mabasa. Kasi kung pag-click mo at nilagay mo lang kahit anong Excel file dito, hindi yan babasahin po ng program na to. Alam niya na SF1 talaga yan.
kailangan SF1 lang yung iyo pong ilalagay. Legit na downloaded from LIS. Yan. Pwede ka naman maggawa ng example, hindi ka pa nakapag LIS or hindi mo pa na-upload yung mga pangalan ng bata. Pwede mo naman i-manual doon. Sabihin natin yung lumang LIS, yun lang kung kukunin mo muna para yung mga bata doon, i-enroll. Pwede naman yan. Or pwede ka rin sumingit doon sa loob ng LIS. Ang importante lang po doon, LRN, pangalan ng bata, separated by commas. So yun, separated yung first name, yung last name, first name, saka po yung middle initial. Ayan. So yan po yung nagtitri. And gender. Yun. Male and female. MNF lang naman ang ilalagay doon. So, assume natin, same, may SF1 ka. So, i-upload natin yung mga SF1 natin. Dati, 4 yun. So, ito yung SF1 natin. Ilagay natin, bawat isa. Again, isang volt, isang section yan. So, may 10 volt tayo, 10 section lang yung kaya i-accommodate. Pasobra doon, pasensya na, hindi nyo magagamit yan. Yung 10 lang na ang pinakasagad na magawa ko lang po dito is 10 section lang yung kayang i-accommodate. So kung titingnan nyo, lumalabas na kaagad yung may grade and section na. Yun, extracted from SF1 yun. So pwede naman din i-clear mo, delete mo siya, nawawala na rin yun sa vault. Ayun. So again, lahat ng section na tinuturo ko, ilalagay ko po dito. Okay. So, may 6 na hindi pa po nalalagyan. Okay. Next po. I-upload mo na ngayon yung iyo pong mga test. So, saan po yon? Step 3. Kailangan legit na doon mismo, yung tinuro ko kanina, ita-download mo po yun sa Zipgrade na website. Dito mo po ilalagay yung mga downloaded na yun. So, nirename ko na po ito, yung mga files na ito, test file, yan. Para hindi nyo makita kung ano po yung laman po nito. Kasi intended only for demonstration ng po ito. So, example, nag-pre-test ako. So, ang ilalagay ko yung test, o kung ano man test na ginawa nyo ngayon. So, yun po pipiliin ko. And then, tingnan nyo po doon. Yan, naglo-loading yan kasi nagpa-process po yung application. And then, boom! Yan. Nandyan na po yung data. At ang title ng inyo pong result, ng test. So, yan po yun. Lalabas po yan. Okay. So, isa lang nagawa ko muna na test. Ngayon, ano yun? Meron na akong SF1, meron na akong test, eto na, madali na yung buhay mo. Titingnan mo na lang kung ano yung mga data doon. Okay. So, meron dito, test result. Ano gusto makita? Test result. Test result, ito po yung yung lahat ng sections, consolidated. Form 1.2, ito po yung individual sections. Yan. So, Form 2.1, frequency, yung per teacher na sa klase lang niya. I mean, frequency naman. Pero yung Form 2.2, ito po yung frequency with mastery. Na-identify kung ano yung mastery level ng bata. So, least mastered skill is Form 3. Item analysis, itong pinakamadugo na ginawa ko dito. Form 3, analysis. Actually, lahat madugo ito. Yan, hindi ko na pwede makita yung mga programs dyan. Kasi kung, ito, sisilipin natin ng konti. Ang daming modules na binuo natin yan. So, isang module pa lang, tingnan nyo po yung mga program na binuo. Madudugo yan. Ayan. Di ba? So, hindi po siya formula 100%. May mga formula naman yan. Pero mangingilan lang.
maniwala kayo sa akin. So, more on visual basic po yung kanyang mga ano po nito. Yan. Binuo ko lang po yan kasi medyo naghahanap tayo na maging productive. Yan. So, Form 4, item analysis. Form 5, item evaluation. Para yun sa mga test mo. Kung isusukatin niya kung ang item mo ba ay maganda or papalitan mo by the next mo na pagbuo ng exam mo. So, sige. Punta tayo po sa Form 1. So, tingnan natin yung Form 1. I-blurred ko lang ha. So, pag clinic mo yung form, again, pag clinic mo yung form, tatanungin ka niya, ano ba yung gusto mo pong makita na data? So, syempre, nag-upload po ako sa pre-test. So, nakalagay naman po dyan, dito po, pre-test is 1. So, tatype po yung 1, enter, magpa-process na po yan. Okay. Ayun. Okay, i-blurred ko lang ha. Again, automatically, ito po kasi hindi ko pwede monetize kasi ang form na ito ay craft ng Division Office. So, ng Makati, Division Office ng Makati, hindi ko pwedeng gamitin ito sa outsource. So, within Makati lamang. Kasi beta pa naman ito eh. I hope na sa mga future magawa po natin yung outsource, yung outside of Makati na gamit. Okay. So yan po siya. Hindi ko na i-scroll kasi may data. Okay. Next po. Punta tayo ng Form 1.2. Sa Form 1.2, ganoon din. Tatanong siya, ano ba yung gusto mo makita? Pre-test. Okay. So, sa pre-test, sa Form 1.2, dito, may iba. Ito po yung kanyang format. So, dito, pwede po kayo magpili ng section. Meron dito, choose your class here. So, pag clinic nyo po yan, yun automatic na de-detect na nung section. No need mo na i-enroll yung section. I-click mo na lang. Yan, lalabas na yung mga data kaagad. I assure you, hindi ko na i-scroll Sa baba, meron yan. Okay, may data po doon. Okay. Pag click mo naman ng ibang section, nagbabago. Yun, di ba? Next po, pag click mo ng ibang section naman, ayun, nagbabago-bago po yung mga format, yung mga data. And then, ready to print po ito. So, pwede po na ma-export mo siya as PDF. May button dito sa taas. Export to PDF. At pwede mo pong i-print. Yan, yung kaganda. Tingnan nyo. Yung saktong-sakto. Yung kanyang format. At isang page lang po yan. So, yun. So, yun po yung Form 1.2. Next. Form 2.1. Ano yung 2.1? Ito po yung frequency. Okay. So, sa frequency, makikita mo dito yung mga correct responses lang. Ayun, hindi ko na i-scroll Pero, tingnan nyo po. Dito naka-total na lahat. Ilang items yung kumuha ng ilang bata nakakuha ng tamang sagot. Tamang sagot lang to hindi yung mali, hindi naka-record dito. Ilan yung nakatama sa item number 1? Ilan nakatama sa item number 2? Number 3, number 4, number 5. Yan. So, yun pong item analysis. Next. Pwede yung pupindutin yung home, pwede rin dito. Okay, ha? Okay, next po. Form 2.1. Ito po yung may mastery level. Okay. So, sa mastery level, yun. Tingnan po natin hindi ko nagagalawin. Kasi meron dito sa dulo kung anong interpretation. Sabihin natin, moving towards mastery, average mastery, low mastery,
mastery. Yun. Meron po dyan naka-indicate sa dulo. Malalaman mo, itong item na to, nahihirapan yung estudyante. Or bakit hindi nila maintindihan yung item na ito? So, ikaw po makapagsabi kung tama. Or, kung may problema doon sa item na yun. Yun. So, alam niyo na po yan, yung frequency correct responses. Next po, Form 4. Form 3 muna pala. Sa Form 3, papakita mo dito po yung mga list mastered. Yung yung nakatado na po. Yung kanina po sa Form 2.2, sa Form 3, ito na po siya. Yun, hindi ko nagagalawin Pero, naka-indicate na. Hindi mo na ita-type isa-isa. So, yung ilan po is absolute no mastery, very low, low mastery, average, moving towards, closing, approximating, mastery. Lahat ng item na yan nakaatado na automatic yon. Yun. Next po. Form 4 analysis. Ano yung Form 4? Hindi na to actually pinapasa. Iba, pero pag ikaw gusto mo yung iyo pong exam maging maganda, maging sa future mas maayos siya yung pagbigay mo din ng mga questions. So ito po, alam niyo na po yan. Ay sa item analysis, dito po per item, sabihin niya moderately difficult, easy. Yan. Tapos, ano yung kanya pong discriminating index? Pag sinabing, poor item, rejected, ayun. Yun, sa susunod mo pag-revise ng iyo pong exam, babaguhin mo na po yan. Okay. Again, hindi natin alam yung mga factors na yan. Alam ng mga gumagawa ng test na yan, na possible, yung mga teacher, lalo sa elementary, hindi naman siyang same na teacher yung magtuturo ng subject niyon. Hindi assured na siya yung magiging gagawa ng test na yan. So, ito po ay tinutulong lamang sa mga teacher na gusto mag-craft na magandang test. Ayun. So, again, syempre, sa pagturo din, syempre, di ba, pag hindi naintindihan ng mga bata, yung item na yon ay mababa, or yung test sa item na yon ay yung item sa test na yon mababa talaga. Okay, actually kaya hindi na siya pinapasa, pero malaking tulong sa nagka-craft ng sarili niyang test. Okay, and then yung Form 5, yung item evaluation, yan, ito po yung item evaluation. Ano nga itong item evaluation? Ito yung mga kanina pala, yung reject ba siya? Ito yung very good subject. O yun. Yan, nakaatado na rin. Parang Form 3 din. Pero pa ito pang test item. Ayun. So, yung demonstration natin ng ZipGrade Automated Processor. Pero sa nakita ng video na to, kung gusto niyo po na may nakita kayo na sir, maganda pag ganito, ganyan. So, ilagay niyo lang po sa comment section, babasahin po natin, gawa natin ng paraan para ma-improve siya sa future. For the meantime, siguro dedicated lamang po ito sa mga gumagamit pa ng emulator na atin pong ginawa ng mga kararang mga taon nung sinisipag pa tayo. Ngayon po kasi ay marami tayong ginagawa at marami tayong iniisip na mga ibang bagay. So, pasalamat tayo, meron tayong vacation. Kahit pa paano na pag-isip ako ng ibang bagay na gusto ko pang kaisip tayo ng ganito, pwede nating i-enhance. Pati yung skill ko po sa programming ay medyo nababawasan din.
Kasi iba na po eh. So, iba na yun, may iba na tayong ginagawa. Hindi lang ito. So, again, magaan po siya. Mas magaan doon sa emulator. Kung at gumagamit kayo nun, papansin nyo, medyo matagal yun mag-loading. O, tingnan nyo ilang module ito na atin pong binubuo. Sa experience natin, yung unang emulator nagawa ko siya or nabuo ko siya ng 3 months. Ito, siguro sa experience na rin natin, medyo familiar tayo sa mga programming. So, mga nasa 2 weeks. Yan. 2 weeks. So, almost yung bakasyon ko. Dito ko din ang buhos. Plus, may ginagawa tayo na iba na bang business. So, yun po yung nabuo natin ngayon bakasyon. So, maraming salamat. Sana po makatulong. Sana kung may suggest kayo in a nice way din para makapagtulungan tayo, makapagbuo tayo ng magandang application para yung buhay ng mga teacher po ay masayang tunay. Madali at may iba tayo pang pwedeng gawin kapag nakabawas ito sa atin po mga inaalala, lalo na po sa data collection na lalabas talaga yung totoong data or item na atin pong gusto makuha. So yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig and kita tayo ulit.